Hello everyone, good evening! And ngayon guys, kung nakikita nyo ay hawak ko si Lilibet. Ito po yung pusa na na-adapt ko since last year. Kailan ko ba to siya na ano? Wait, mali yung mali yung ano dito. Mali yung birthday niya. July 27 yung nakalagay 2022. Pero nakuha ko siya ng October 31. October 31, 2022. 23. Kasi magto 2 years na siya ngayong katapusan. 21. So, yung pizza. July yung kabulagay dito. So, ayun na nga guys. Sad to say, English. Naiyak ako. Pero, love to ni mama. Lagi ko siyang, syempre yung mga pagkain niya is talagang pang cat food, tapos sunlighter siya, and then nasa kid siya pag wala ako, pag andito ako sa bahay, tulad ngayon, dito ako, kaya dito siya sa akin. Yan yung microphone. So, bait. Yung alam niya yung pag sinasabihan ko siyang kiss mama, kikiss din siya. And then, pinakapon ko na rin to. Ang layo ng lugar na pinakaponan namin. Saan ba yun na SM na pinakaponan namin. Free kapon siya. So, ayun. Dahil magbabakasyon po ako ngayon December sa probinsya. So, hindi ko siya masama. Although, nakatatlong bakasyon na yata ako. Pangatlo na ngayon December, ay dito lang naman po siya palagi. Kaya lang kasi inisip ko, dahil dito po sa bahay sa amo ko ay dog hotel po kasi ito. Siya lang yung pusa mag-isa. Kaya gusto ko po siyang makawala. Gusto ko siyang maging malaya. Kasi, syempre pag wala ako, nasa cage lang siya. Kasi maraming aso, maraming guest. Then, kaya yung isang kasama ko dito ay maraming din siyang pusa sa kanila kasi taga-kainta siya. So, sobrang dami niya ding mga rescue cat and yung iba may mga lahi. Kaya sabi ko sa kanya, Ate Reg, ipaubaya ko si Lily sa kanya kasi alam ko na mapabuti sa kanya si Lily. Oo, nayolo ko ako. Ayaw ko man siyang bitawan, pero kailangan kasi, unang-una, kung tutuusin, bawal talaga sa akin mag-ano ng mga pusa kasi hindi ko naman to bahay, hindi ko sariling bahay. Ako baka nandito sa trabaho, pero hindi naman din po ako full-time dito. So, parang nakakahiya na rin na, syempre, nakikigamit tayo ng space. So, kaya sabi ko na Ate Rich na, ipaubaya ko si Lilibet sa kanya. Kasi, alam ko sorry na. Alam ko na, yung masa siya doon kasi, marami siyang pusa. Makipaglaro. And then, yun, sama yung tingin niya. Hindi pa naman ngayon. Siguro mga 2 weeks of November. Yun. Pagbakasyon ni Ate Regine. Yan, papadala ko na siya. And then, at least meron kaming contact na pwede niya ako pasalang video, ganon. Tapos, hanggat may trabaho ako, hanggat kaya, susuporta po ako sa kanya kahit pang food, ganon. And then, meron siyang complete vaccine po siya, kaya lang mga ilang buwan na siguro, napasok po yung, yung pakawalan ko na siya. Alam ni Lily, mahal na mahal ka ni mama. Kasi may story kasi itong pusa na to. Nung nagtrabaho ako, ay hindi ko pa tapos yung sinasabi ko dito. May vaccine card siya, kaya lang napasok siya ilang buwan na. Kasi nawala yan, hindi ko mahanap kung saan ko na ilagay. Kaya nung naghalongkat ako ng mga gamit ko, nakita ko siya. Kaya ayan, pasok na siya. Kaya pag ipapadala ko na to ni Ate Reg, ko na lang siya, ipapaulit ko yung card vaccine niya 4-in-1 para at least pag napunta sa kanya is complete bago yung vaccine niya. So, yun. At least na safety and pagdating doon sa mga magiging kapatid niya. Oh, ay, sorry na, galit siya. Hindi na. Sorry na. Hindi na po. Galit na siya. Ayaw niya. Galit na siya. So, sige, pakawalan na kita. Okay. Sige, umalis ka na. So, asa na yun? Nawala na. So, galit siya. Galit siya. Parang naramdaman niya. Parang alam niya. Pero alam ko ka naman kasi na mapapabuti yung kalagayan niya doon kasi marami siyang kalaro. And meron talagang buong parang tiras ni Ate Regina na puro pusa niya. So, doon siya. At
mawalan man kami ng kontak halimbawa, ay alam ko na safety siya kasi do'n siya hindi siya mapapabayaan and hangga't may trabaho ako, hangga't may kontak kami ay magbibigay ako kahit papaano sa pagkain niya. Pero sabi natin Reg hindi na, pero siyempre nakakahiya pa rin. Mahal na mahal ko 'to, eh. Andiyan na siya sa ano, ang sama ng tingin sa akin, nililibit. So, ayun, ito yung vaccine card niya kasi pagka inisip ko kasi kung halimbawa ay dadalhin ko po siya ay siyempre yung trabaho ko andito sa Maynila, pagbalik ko dito ay kawawa siya doon sa probinsya. Hindi siya sanay, walang cat food doon kasi nasa bundok, baka ayaw kumain. Kasi dito kahit bibigyan ko yan ng chicken, hindi yan kumakain. Hindi siya kumakain ng pang ano, pang ay, taong pagkain, ayaw niya. And then, hindi siya marunong kumain ng chicken, ayaw niya, inamoy-amoy niya lang. And then, yung pupuan niya, sa litter niya, ay wala doon kasi nga sa bundok, baka ayaw niyang magpupo, ganun. Then, wala din vaccine doon sa mga pusa. Kasi alam niyo naman natin sa probinsya, di ba? Basta aso lang, basta pusa lang, ganun. Papakainin lang ng kung ano-ano, okay lang kasi sanay sila. Pero ito kasi, para nasanay siya dito, kahit ano lang yan, stray cat yung nakuha ko siya. Pero may story kasi yan. Kumbaga, siya yung swerte sa buhay ko. Kasi, one time na umuwi ako galing sa trabaho, naglalakad ako, bagyo yun. Hindi pa siya. Yung ano yun, yung isa kong pusa na siguro, simula nung pinanganak siya na sa mga 3 months or, kasi bagong puklat pa yung mata niya. So, yung kulay naman niya is, ganyan yung hugis, pero gray. Gray siya, sorry anak. So, gray yung kulay. Kaya tinawag siya ng amo ko ay as gray. Ngayon 5 days lang po siya sa'kin kasi nga, eh, baby pa siya, bagyo yung lumapit siya sa'kin, sumunod talaga siya kaya umiyak, dinala ko dito sa bahay. And then siyempre 5 days lang, gatas yung pinainom ko sa kanya kasi parang wala pa akong ano kung ano yun, ano papainom sa kanya, namatay siya. And then pangalawang ano, siguro mga month lang, yung nagbagyo ulit, umuwi ako galing sa trabaho, nakita ko 'to sa C5. Ang sabi ko sa kanya, lumapit siya, binigyan ko siya ng tinapay, and then ayaw niya. 'Di umalis ako, naglakad ako, sumunod siya sa akin, ang sabi niya hindi, walang pusong magsasalita, sorry, sorry. Ang ano niya sa'kin, iyak siya ng iyak, and then sabi ko sa kanya, "'Pag ika'y tumawid," kasi tawirin, eh, sabi ko, "'Pag ika'y tumawid, 'pag susunod ka sa'kin dadalhin kita." Siguro naramdaman niya yung ano, yung dibdib ko, yung puso ko, yung isip ko naramdaman niya tapos parang, tawag dun, yung parang narinig niya o naintindihan yung sinasabi ko na 'pag tumawid siya ng kalsada, 'pag susunod siya sa'kin ay dadalhin ko siya. Tamang-tama po ay nag-stoplight and then siyempre hinto po yung mga sasakyan. Tumawid po ako ngayon. Nung tumawid ako, paglingon ko nakasunod po talaga siya. Kaya no choice ako dahil ako ko sa kanila, "'Pag tumawid ka dadalhin kita." Kasi isip ko swerte 'to sa trabaho ko. Dinala ko siya. Yan po yung kuwento ni Lilibet. And ayun, inalagaan ko siya. Dito ano yan, dumating yan sa'kin, daming paltos yan sa paa niya and then nung nagkanana yung paa niya, tapos sabi ko dati, isauli ko na lang kaya siya dun sa C5 kasi parang una nandidiri ako kasi namaga yung paa niya, yung talampakan niya namaga, tapos daming nana and then parang tumingin siya sa'kin. So, parang naawa ako. Sabi ko, "Wag na lang, talagang panindigan ko siya at mamahalin ko siya." Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko ng Betadine yung ano niya, parang pinisil ko yung, palad niya tapos nung lumabas na yung daming, nana, nilagyan ko ng Betadine. Hanggang ngayon, tumuyo na siya at maganda na yung paa niya ngayon, napakalambot at pink na yung kulay. Kaya mami-miss ko talaga siya. So, yun lang naman yung kuwentong pusa na 'to. Asan na yun, Lily. So, ayun, naiyak lang ako kasi almost 2 years, ngayong katapusan 2 years na siya sa akin. And then kailangan ko lang talaga siyang ibigay, i-sacrifice kasi unang-una hindi ko 'to bahay, nandito lang ako sa bahay ng amo ko. Tapos pangalawa, ang layo ko, hindi ko siya madala kaya swerte din ako dahil meron akong kasama dito na marami din siyang pusa at alam kong maalagaan siya at hindi siya babalik do'n sa kalye, hindi siya magiging madumi ulit, hindi siya magiging paltos-paltos yung paa niya ulit. Kaya abangan na lang natin next month. Pero hanggang, ngayon pa lang ay hinanda ko yung sarili ko kasi sobrang sakit. Masakit, masakit kasi ma basta masakit siya kasi napamahal sa akin yung pusa lalo pagka ano, pagka nagkakasakit ako, itatabi ko siya tapos alam niya sigurong may sakit ako. Natutulog yan sa uluhan ko, sa unan ko nakapatong. Yun, dun siya nakapatong. Dun siya hindi siya humiwalay sa'kin nung nagkasakit ako. So,
Kahit hindi ako magkasakit pagka andito yan sa kwarto pag natutulog kami sa gabi. Sa unan siya natutulog, sa uluhan ko talaga. Kaya love na love ko 'to. Kaya mag-ingat yan palagi ni Mama Regina. Ganyan ba naman siya ka-cute? Ganyan siya pag andito, ganyan siya ka-cute. Pero okey lang, yung yung kaligtasan kapakanan lang din naman yung iniisip ko kaya happy pa rin ako para sa kanya na maging malaya na siya next month, yan. Lily? Tingnan niyo. Lily? Oh, I love you, anak. I love you. Oh, kita niyo yan? Marunong siyang makinig. Yun lang. Good evening po sa lahat. Ito po si Lilibet. Bukas po, 11 p.m. sila uuwi. Magbabakasyon yung kasama ko dito, si Ate Reg. Tapos, sa kanya na to, kasi sa Ate Reg, sobrang dami din na alagang pusa. At talagang meron siyang lagayan dun sa kanila. Kaya, masakit man sa akin, masakit man kay mama, pero kailangan kong sacrifice siya para maging masaya siya, maging malaya. Kasi dito, pag wala ako, nasa cage lang siya kasi daming aso. Gusto ko siyang maging masaya at malaya. 2 years ko din siyang inalaga. I love you, ano. Kiss mama, babe. Ay, no. Okay po. Sorry na. Naintindihan niyo. I miss you. Sige na. Laro kayo ni Olivia. Yang kalaro. Yan, dalawa. Sila lang dala si Olivia. Tsaka lagi lang silang magkalaro. Silang dalawa. Habula na sila, oh. Guys, dinamitan ko na yung aking dalaga. Kasi, aalis na siya. So, yan yung outfit niya. Oh, yan. Ang ganda, diba? Mamimiss ko siya. Pero alam ko kasi na maging masa siya doon. Kasi, hindi siya maging kapatid doon. Dito kasi nasa cage lang siya pag umaga. Tapos, dami kasing guest dog dito. Kasi, dog hotel kasi to. Kaya, kailangan ko siyang ipunta doon kay Ate Reg. Kasi dami din siyang pusa sa kanila. Yan, kikinis siya yung buntot niya. I love you. I love you. I love you. Pagkabait ka dun, ha? Love ka ni mama. Nabinisan ko na siya kasi 11 a.m. sila aalis ni ate. At ako kasi wala dito sa bahay. So, nasa trabaho na ako nung time na yan mamaya. So, ayaw kong umiyak. Kasi ayaw kong maramdaman niya na pinunta ko siya, nilayo ko siya. Pero inisip ko lang yung kaligayahan at kapakamping buhay niya. Cute ng damit niya, oh. Sige na. Bye-bye. Love you. Ingat ka.